napatunayan ng korte sa Amerika na addictive yung Facebook. Sa algorithm ng Facebook, ang tao ay nagiging addict kasi marunong yung social media eh. Pag may interest ka sa isang bagay, susundan niya yan ang susundan pa ng mga ganung bagay. Kaya parang, sige lang, sige lang. Sige lang ang browse mo. Para bang yung drugs, no? Na when you were tasted once, you will keep on. So ganun po ang Facebook. Guilty po ang Meta dyan. They were charged with that kind of offense. Sa Amerika po yon. Pero siyempre, dito, damay lang tayo. That's why you will observe it yourself na pagka nagbukas ka nun, yung preaching ni Pastor Rene, the last time, nagiging addict na sa smartphone. No? And one of the, siguro, pangit na bagay doon, ay yung isip natin ay nagiging bobo. Di ba? Bakit nagiging bobo? Kasi you don't have time to process. You don't have time to think about yung nakita mo. Wala ka ng panahon. Kasi from one reels, without thinking about the first reel, you jump to another. Tama. Without processing the reels that you watch the next one, you jump to another. Ang nangyayari, sinasatisfy mo yung curiosity mo, yung self mo, by just keep on browsing, but you don't allow your mind to function. You don't allow your mind to evaluate, to analyze, even to process. That is what the devil is doing also in the church. Gusto niyong makarinig ng bagong sermon na naman. Pero yung the first sermon na napakaganda, hindi na na-process. Di ba? Hindi na na-process. Kaya sabi ko maganda yung series para hindi tayo nawawala doon sa picture regarding evangelism. Para talaga mag-sink in. Makita natin the need of evangelism. Nagsisiris tayo na usefulness of the name of God para talaga makita natin that the power of the name of God is to be appropriated. Hindi yung pagkatapos mong maintindihan information load dito, browse ka na naman, ilipat mo na naman. Another Sunday, may bagong topic na naman si Pastor. Another na naman. Without applying. Kaya napakaganda ng series sa churches ngayon. Para hindi mawala yung focus natin, patuloy nating makita ang linang ng mga katotohanang ipinapahayag ng Diyos sa pulpitong ito. Kaya wag po kayong, ano ba naman, hindi na tayo umalis dyan sa topic ni Pastor. Nasanay ka na kasi sa reels. Gusto mo na namang ilipat sa iba. Sa ibang show, sa ibang curiosity, without processing it. Kaya magtiyaga kayo sa series ni Pastor Aning regarding evangelism. Magtiyaga kayo sa akin sa series ng mga pangangaral natin because we wanted you to see. Kasi last time, sabi ko, magsasorry ba ako sa congregation? Inabot kami ng 1:30. Magsasorry ba ako? Pero sabi ko, I was moved by God. Kung hindi kayo, kung nainip na kayo, kayo yung magsasorry. Pastor, bakit
Kami pa yata yung magsasorry. Kasi you weren't able to flow with the move of God. Sorry Lord, hindi ako nakamove. Kasi yung isip ko, gusto na naman ng another reels. Nabuboring na ako. 1:30 na. Gutom na ako. Di po ba mga kapatid? And to tell you the truth about what we just heard the last time, we were able to apply it by singing, by doing spiritual warfare because of the song, through the song. And if you will remember, there is power in the name of Jesus. Ulit-ulit. There is power in the name of the Lord. Break every chain. Break every chain. Break every chain. So may tanong lang ako. Mayroon bang na-break na chain sa inyo from that Sunday down today? Are you seeing it? Nakikita nyo ba? Gusto ni Lord makita ng ating mga mata. Kaya minsan ayaw niyang umalis sa isang topic because our eyes are still closed. We weren't able to see what the Lord wanted us to do. Hindi tayo entertainment from one reels to another. We need to ponder on the truth so that we would see and appreciate and really value and praise the name of our God. Mayroon po ba? Kung wala kayong nakikita, manalangin tayo kay Lord. Open my eyes, Lord. I want to see the breakthrough. Ako'y naniniwala mayroon, kaya lang hindi natin nakikita. Sometimes, binuksan na ni Lord yung bilangguan, bukas na, pero hindi natin nakikita, hindi tayo lumalabas doon sa loob. But there is already a spiritual breakthrough happen, mga kapatid. Kaya lang hindi nasanay ang ating isipan na makita ito. Sapagkat we were used to another reels, another entertainment. Kaya panalangin natin, mabuksan natin ang ating mga mata. Babuksan ni Lord ang ating mga mata so we would able to see what the Lord is doing. Guys, may mga freedom na binigay na si Lord sa atin. Kami as a family, nakita namin yon. Nakikita ko yon. We were changed by things. Nakatanikala tayo sa mga bagay. Akala natin normal. Standard. Responsibility. Pero yung pala nakatanikala na tayo doon. Obligasyon. Pero actually, it is already a chain. And when we declare change has to be broken, there is power in the name of Jesus. It is His will, kalooban ng Diyos sa mga nangyayari. But it is for our freedom. We need to see that, to appreciate that there is power in the name of our God. Failure to see that, pag nakalimutan natin sa bawat yugto ng ating paglilingkod at pananambahan, nakalimutan natin ang mga pagkilos ng Diyos, bobo na ang ating mga espiritual na kaisipan. O hindi na kayo nag-i-expect ng freedom. We need to. Because the Lord wants us freedom. The Father God wants us freedom. Jesus Christ says, if the Son therefore will set you free, you are free. The Holy Spirit, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Mga kapatid, natatanikalaan tayo ng mga bagay-bagay. Akala natin normal, standard, obligasyon, mabuting bagay. Pero ito ang sasabihin ko, pagka nabawasan ito ang paglilingkod nyo sa Panginoon,
tanikala yan sa inyo. Dati, nasa 10 degrees ang paglilingkod mo sa Panginoon. Ngayon, 2 na lang. Anong nangyari? You are bound with a chain. Napigilan tayo. Nahadlangan tayo. Akala natin, tama lang kasi obligasyon. Tama lang kasi trabaho. No. Tama lang kasi buhay. No. Walang pwedeng pumalit kay Lord. Trabaho, buhay. Because the name of God is so precious. Kumusta? Gaano ka kaalab dati sa Panginoon? You measure it ngayon, ilan na lang, ilang porsyento na lang. Ibig sabihin, natanikalaan ka ng mga bagay-bagay sa buhay. And last Sunday, the Lord wants us to be free. Ano yung mga tumatanikalang yan? Relasyon, trabaho, alalahanin, responsibilidad. Mga bagay naman yan na tama lang, pastor, kasi obligasyon natin. Yes. Pero, come to think of it, na kung nabawasan ang paglilingkod mo sa Panginoon dahil sa mga bagay na ito, tanikala yan sa'yo. What do you think? Tanikala po yan sa'yo. Kaya ang ibig ko sabihin, samantalahin natin ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. It was given for our benefits. We were able to chant, let the freedom come to us. Be free. Amen? Be free. At ginagawa natin ngayon na yung ating mga isipan, makita ito. Kasi minsan may mga freedom na binibigay na si Lord. Binuksan na nga ni Lord yung selda. Ikaw, nagmumukmuk pa rin doon sa loob. Nag-iisip. Hindi mo nakikita na binuksan na ni Lord yung selda. And yet you remain inside. O, kumusta yung, balikan natin yung paglilingkod din natin. Dati ang alab mo, marami kang gampanin, gawain. Nagkaroon ka lang ng relasyon, trabaho, nagkaroon ka ng obligasyon. Tama naman yun, kasi tao tayo. Pero tantuhin natin. Baka pamamaraan ng kaaway na matanikala tayo sa ganoong sitwasyon upang mabawasan natin ang paglilingkod sa Diyos. Walang pwedeng ipalit kay Lord sa bigat ng pangalan niya, buhay man. Naalala ko yung may kilala akong pastor. Kahit magtabi lang yung bahay nila, tsaka yung bahay sambahan. Kahit gumapang siya papunta doon sa church, pupunta siya sa church dahil may sakit siya. Mananambahan siya kahit may sakit siya. Kasi naniniwala siya ang nawawalan ng buhay dahil alang-alang sa aking pangalan, ang sabi ng Panginoon, ay magkakaroon nito. Tama. Kaya sabi ko, bilib ako dito sa pastor na ito. Ang kalakaran ng mundo, uy, magpahinga ka. Ano ka ba? May sakit ka, pupunta ka. Yun naman talaga yung standard. Pero pag ang Diyos ay nangusap sa iyo, hindi mo pwedeng ipagpalit si Lord kahit sa kalusugan mo. You go! Because the name of Jesus is greater than. Kaya sabi nila, ang nawawalan, alang-alang sa aking pangalan, the name of God, the usefulness of the name of our God. Tingnan nyo kung gaano kabigat ang pangalan ng Panginoon. Ang mawala ng bahay, kapatid, magulang, ari-arian, for the sake of my name, ay magkakaroon nito.
Amen. Kasi Mrs. nung isang araw, ano ba naman dad, may sakit ka na, pumunta ka pa. Hindi lang ako umiimik. Because I was reminded of the Word of God na ang nawawala ng kalusugan dahil alang-alang sa akin ay magkakaroon nito. Ngayon ang tanong, may excuse pa ba ang Kristiyano? Pag gano'n na ang pananaw at gano'n na ang prinsipyo sa paglilingkod sa Panginoon, may excuse ka pa ba? Wala na. Kaya yung pastor na yun, pag may sakit siya pag linggo, gumagapang, makadalo lang sa gawain sa Panginoon. Kasi ganun niya binavalue ang kanyang Diyos, ang pangalan ng Panginoon niyang Diyos. Guys, we need to process things. Kaya kung kailangan hindi tayo lumipat sa ibang topic, gagawin natin for us to, para ma-maximize ba yung benefit ng, lalo't na itong pag-aaral tungkol sa pangalan ng Panginoon. Ayaw nating iwanan na hindi tayo na saturate talaga o nakikinabang talaga. Ayaw naman natin na may mamatay. Pero, there are promises. Ay ngayon, sabi nung isang ale, makakadalo na ako ng gawain. He was set free now. She was set free now. So she promised na makakadalo na siya ng gawain kasi wala na siyang inaalagaan. Hallelujah. That was confirmed in our meeting yesterday. May mga pagpapalayang ginawa ang Lord. Ayun ang gusto nating makita, mga kapatid. Come to think of it. So we will be continuing with our lesson. Hallelujah. The usefulness of His name, part 4. I said, I beg your pardon kasi sabi ko, akala ko wala na. Meron pa pala. From Malachi chapter 3, 16 to 18. Ang binasa ni Sister SBI MBB. No? So, manalangin muna tayo. Amang banal, salamat po. Ayaw mo kaming matulad sa sanlibutan. Sapagkat ibang-iba ang prinsipyo mo, Panginoon, ay tinuro sa amin. Kaya sabi mo, huwag kayong aayon sa takbo ng sanlibutan. And Lord, thank you for allowing us to process things, especially the truth about your name, the freedom that it can bring. Hallelujah. And through spiritual warfare, Lord, we will claim the victory. Because that is the very purpose of name revealing. Bakit mo ipinahayag ang iyong pangalan? For our freedom. May mga pagkakatanikala kami sa buhay na hindi namin alam, natatanikalaan na pala kami. Sapagkat naging bubo na ang aming isipan. Mabagal na kami sa pagsampalataya. And Lord, today, buksan mo patuloy ang aming mga isipan. Spiritual na mga mata. To see that we are different from the world, the people of the world. That always look for entertainment. That not minding anymore for the brain to function properly regarding evaluation, regarding processing, implication of your truth. Subalit, salamat sapagkat hindi mo kami nais magaya nito. Nakita namin ang evils of this idolatry. Hallelujah. And so Lord, hallelujah, again, let your people enjoy the freedom. The Father wants freedom. Jesus Christ
set us free from sin. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty, so that we can serve God to the fullest. Hallelujah. Oh God, thank you. This we pray in Jesus' name, amen. Okay, so again, sige. Hallelujah. We would like to continue our freedom by again studying this lesson. Point number 4, regarding the usefulness of the name of God. And siguro ba nakikinig kayo, tingnan nyo kung ano yung mga tumatanikala sa atin, no? Bumibilanggo sa atin. Amen. Lalong-lalo na yung mga naglilingkod na, ganong kaalab dati, ngayon, wala na. Ang gusto na lang, kasayahan. I'm not against kasayahan, I allow the youth. Nag-enjoy ba kayo sa inyong, swimming? Yes. That's good. But more than that, yung commitment natin sa Panginoon, baka nababawasan. Ha? Baka nabawasan na. Nagaya na kayo sa sanlibutan. Nagaya na tayo sa sanlibutan that we just wanted to see one reel after another. We need to evaluate. There is always freedom in the Lord. God will always set us free. But we need to see that. Sometimes bukas na nga po yung pinto. Okay, so King James, wala akong, Kuya Del, wala akong, hindi na ba pwede kumana ito? Hindi ko pa naaral yung sinasabi mo dito sa laptop eh. Sige, so Malachi 3:16 and 18, King James Version. Are you seeing it there? Okay. Then they that fear the Lord, sila daw na natatakot kay Yahweh, ang Lord yan, capital L-O-R-D again, spake often one to another, and the Lord hearkened, and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared Yahweh, the Lord, and that thought upon His name. So may underline tayo dyan. Mamaya, i-expound pa natin yan. And they shall be mine, said the Lord of hosts. And in that day when I make up my jewels, and I will spare them, as a man spares his own son that serveth him, then shall ye return, and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. Okay, medyo malalim, Tagalog natin, but this one is ADB. Kasi I found out that MBB is not reflecting yung underline natin doon sa King James Version na, and that thou upon His name. So that was slide number 2, yung may underline. Ngayon, slide number 3, Tagalog. Ito yung Tagalog nung underline, at gumugunita sa kanyang pangalan. Ulitin natin, ang magkagayoy, silang nangatakot sa Panginoon, Yahweh ito, ay nangag-usap-usap at pinakinggan ng Panginoon at dininig, at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumugunita sa kanyang pangalan. Ano ba ang ibig sabihin ng sa English kasi, that thou thought upon His name? Sa Tagalog, gumugunita sa kanyang pangalan. Una, may takot sa Panginoon. Tapos ang kasunod, at gumugunita ng kanyang pangalan. Paano ba ginugunita ang pangalan ng Panginoon?
Sa English, taught upon His name. Sa Tagalog, sorry to tell you na yung MBB natin hindi nagre-reflect yung. So that's why I used ADB 1905. At gumugunita sa kanyang pangalan. So that is what we will going to learn today. Gumugunita sa kanyang pangalan. Tapos sabi ng Panginoon doon sa natatakot sa kanya at gumugunita sa kanyang pangalan. Verse 17, sabay-sabay tayo. At sila'y magiging akin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin sa makatuwid bagay, isang tanging kayamanan at akin silang kaaawaan, na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Verse 18, kung magkagayoy, manunumbalik kayo at makikilala niyo ang matuwid at ang masama. Makikilala niyo yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. May kaibahan naman talaga, di ba? Pero sabi ni Lord, you will be rewarded kung kayo ay may takot sa akin at gumugunita kayo sa aking pangalan. If you will talk about His name. So, when you thought about His name, you take time. Di ba? It takes time. Hindi yung one reel from one another. One reel to another. Wala ka ng panahon. Basta browse na lang ng browse. Pero pagka ni-require ni Lord na i-reward ko yung mga gumugunita sa aking pangalan, maglaan ka ng panahon. Maglaan tayo ng panahon sa paggunita sa pangalan ng Panginoon. So, ang outline natin last time, just to review, usefulness number 1, His name is essential to relationship. ER. Sawang-sawa na kami dun sa ER ng St. Luke's. But again, this is another ER. Essential to relationship. Usefulness number 2, His name is the expression of reality. Babalikan lang natin, kasi we need to talk about this. Sabi ni Lord, pagka ginugunita mo ang aking pangalan, you will be rewarded. Hallelujah. Kaya hindi sayang na nagkakasama-sama tayo at ginugunita natin palagi ang pangalan ng Panginoon. Amen? We are here for that purpose. Kaya wag mainip. Wag mainip, mga kapatid. Essential to relationship, pakinabang natin. Expression of His reality, nagbe-behave tayo kasi kilala natin si God. Empowered the redeemed, another ER, binigyan tayo ng blessing, binigyan tayo ng power to advance the kingdom of God. Of course, kasama yung power doon sa tinatawag na spiritual warfare, kasi ginawa natin the last time. But still again, that is part of advancing the kingdom of God. Pero sa pamamagitan ng ating spiritual warfare. And now, point number 4, usefulness. Number 4, it elucidates rewards. The usefulness of the name of God. When you ponder on the name of Jesus, when you ponder on the name of God, kaya wala tayong sawang kumakanta. Yahweh ang aming Diyos. Hallelujah. Let's keep doing that, people. No other name like the name of Jesus. Let's just do that. Because we will always be rewarded. Because when we use the name of God, point number 4, it will always elucidates reward. Ito ay nakakatanggap ng gantimpala. Amen. So, una, relasyon ang pakinabang. Pangalawa, behavior natin kay Lord. Pangatlo, blessings and advancement of the kingdom, including spiritual warfare. But now the Lord wants us to bless even more. He wanted us to be rewarded.
Sa Tagalog, ano ang reward sa Tagalog? Gantimpala ano? Ang gantimpala ay kaiba sa biyaya. Tama. Pag biyaya, mayroon ka bang ginawa? Pag gantimpala, meron. Nung nakakilala tayo sa Panginoon, biniyayaan tayo ng Diyos. Kasi hindi naman tayo karapat-dapat. Pero dahil sa awa ng Diyos at habag, biniyayaan tayo kahit makasalanan tayo. Pero nung ikay naging Kristiyano na, you start walking in obedience. Kristiyano ka na, lumalakad ka sa pagsunod, that's where the gantimpala comes in. The reward. So ang sistema natin ngayon is a reward system. But in one way or the other, the Lord bestow graces kahit hindi natin. Kasi pag hindi ginawa yun ng Diyos, na nagbibigay siya ng biyaya, paminsan-minsan sa buhay natin, kawawa tayo. Kasi napakarami nating tinatawag na mga failure, napakarami nating mga pagkukulang sa buhay, pero madalas, gantimpala. Kasi gusto ni Lord na sumunod tayo sa Kanya. Pero paminsan-minsan may biyaya. Kasi the failure of our flesh. Pero hindi rin naman dapat sabihin, kasi ako ay isang makasalanan. Hindi na tayo makasalanan, mga kapatid. Ha? Mali pong ekspresyon ng Kristiyano yon. We are already forgiven. Amen? Makasalanan pa ba kayo? Hindi, no? Pinatawad na nga po tayo ni Jesus. Nagkakasala, oo. Di ba? Iba yung sinners sa sometimes committing sin. Tama. Kaya minsan, kinorek natin yung isa pang expression. Kasi yung MBB, mali yung MBB. May mga ano po doon. Yung sinasabing kahit tayo daw ay hindi tapat, ang Diyos ay tapat sa atin. Mali din po yun. If you will going to go back to that study, mali po yun uli. Kasi mga tapat tayo. Can you say amen? Oh. Ang hindi tapat, yung hindi Kristiyano. Pero ang mga Kristiyano, tapat. Huwag mong sabihin, kahit hindi ako tapat, Lord, ikaw ay nanatiling tapat. Maling prayer yun. Maling expression yun. Ang tamang panalangin siguro, Lord, paminsan-minsan nagkakamali ako at hindi nagiging tapat. Tama yon. Paminsan-minsan, nagkakamali at hindi nagiging tapat. Pero yung aminin natin sa sarili na hindi tayo tapat kay Lord, wrong! Ayun yung sinasabi natin, bukas na yung selda, pinalaya ka na, ando doon ka pa sa loob. Let's enjoy the freedom in Christ. The power of the name of Jesus releases us from all bondages. And now, it even elucidates rewards. Mayroong gantimpala. Pero at this point in time, as we agreed, ang gantimpala ay pinagtatrabahuan. Kaya sabi ni Lord, sila na mga natatakot sa akin. Pinagtatrabahuan ba yung matakot ka sa Diyos? Mga kapatid, pinagtatrabahuan yun. Sila na mga gumugunita sa aking pangalan. Pinagtatrabahuan ba yon? Yes. That's why may rewards. When you use the name of God,
ginugunita mo siya, it will always elucidate reward. Kaya anong sabi ni Lord? Kayo ay akin. Verse 17. And follows like, sabi niya, slide number 3, please. Ayon. At sila'y magiging akin, that these are the rewards. Verse 17, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatuwid bagay, isang tanging kayamanan. Kayamanan tayo sa Panginoon. Well, actually, doon sa verse 16, gagawan tayo ng isang alaala, isang aklat ng alaala ay nasusulat sa harap niya para sa kanilang mga nangatakot sa Panginoon at gumugunita sa kanyang pangalan. Mayroong book of remembrance na pinagawa si Lord. Kaya, hindi lang yung book of life ang libro. Kaya hindi tayo nagtataka doon sa sinabi sa pahayag, binuksan ang mga aklat. Mga aklat. Tapos binuksan ang aklat ng buhay. Maraming aklat pala doon sa langit. And one of it is the book of remembrance that Malachi is talking about. Book of remembrance. Maaalala pa rin kahit patay na. Patay na tayo. Nakatala na sa langit. Pero para kanino itong book of remembrance na ito? Para sa kanila na nakakatakot sa Panginoon at gumugunita sa kanyang pangalan. Hallelujah. Kaya minsan may sinabi ko sa inyo, alam niyo, pagbangon niyo sa umaga, just give thanks to the Father in the name of Jesus and thanks the Holy Spirit. That way, ginugunita mo ang Diyos. Amen? Yes. Just think of Yahweh. Oh, Yahweh. Just think of Jesus Christ. Madalas, parang dito na lang yata na iisip si Lord kasi may lyrics dyan eh. Yahweh. Pero kumusta yung ibang oras, ibang araw? Huwag mawawala ang pangalan ni Lord sa ating mga bibig. Amen, sapagkat ito ay pinagmumula ng pagpapala at kapangyarihan ngayon, hindi lang pagpapala, kundi gantimpala. May book of remembrance at nandoon ang lahat ng gantimpala mo sa langit. Marami tayong tatanggaping gantimpala pagdating doon sa langit. Kaya hindi boring ang mapunta ng langit. Mga kapatid, napakaraming pwedeng mangyari doon. So, pag sinabing gumugunita sa kanyang pangalan, nangangahulugan ng trabaho. Sa panahon ngayon talaga, mga kapatid, aagawin ang lahat ng ating atensyon, makalimutan lang natin ng Diyos. Amen? Pero pag mahal mo ang isang tao, at tulad ng pagmamahal ng tao sa kanyang kapwa-tao, kahit anong busy, tatawagan. Amen? Aalalahanin. Kumusta na kaya si Bunso? Kumain kaya siya? Tatawagan si Bunso. Amen? Kahit gaano ka busy at inagaw na yung atensyon mo. Bakit? Sapagkat napakahalaga nung bunso mo sa iyo. Tatawagan si Mrs., tatawagan si, sino pa? Ganun lang naman po simple yon. Okay, so we are Google AI elucidates reward, slide number 6. Here is how specific names of God elucidate rewards. Let's go back to the names of God again. So, Yahweh Jireh, the Lord will
provide. So this name revealed in Genesis 22 verse 14 guarantees that God provides for the need of his children, promising that he sees and supplies what is necessary. You can consider this as reward. Elucidates reward again. Yahweh Rapha, the Lord who heals, reveals in Exodus 15:26. This name pledges God as a source of physical and emotional and spiritual healing. No, so Yahweh Rapha. Yeah, pledges. Have you seen the word pledges, John? Yes. Kasi not all the time, sabi natin, pag pumasok ng ospital, lalabas ng buhay. Hindi ganon. Kasi pledges lang yun ni Lord. It is not an absolute promise of healing. Where there is a forever promise of healing, doon sa langit yon. Pero ang healing na ipinangako ng Panginoon sa atin for our understanding is just a pledges of healing. Ibig sabihin, sometimes we are not healed, sometimes we are. Kaya dudugtungan natin palagi, si Lord ay sumasagot ng panalangin kung kalooban niya. Hallelujah. Yahweh Shalom, the Lord is peace. The name highlights that God bestows deep supernatural peace and transcends understanding. Then slide number 8, elucidates reward. El Shaddai, God Almighty, emphasizes God's all-sufficient power, promising protection and blessing. Yeah, this all has to do with reward. Jehovah Ra'ah, the Lord my shepherd, signifies that God guides, protects, and cares for his people. If you will make him the shepherd of your life. Well, actually, Hebrews 11 verse 6, ito yung famous na verse, but without faith, altogether, he is a rewarder. Hallelujah. Kadami sigurong reward ni Lord doon, nakatambak. Kasi, ang sabi ng Bible natin, our God, Yahweh, is a rewarder. Amen. Rewarder. Rewarder. So, tambak yung regalo ni Lord dun sa, tambak yung ibibigay na reward. Amen. Hallelujah. So that's the power of God, the power of the name of God. It elucidates reward. Okay. Now, the bottom line of everything, so parang pinaka-conclusion ng ating mga pag-aaral ito, yung suma total, kung bakit tayo nakikinabang sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid, because God's name, slide number 12, because God's name is God's name is useful to us because His name is everything to Him. Ang paghahangad ng Diyos na maparangalan ng Kanyang pangalan, kapakinabangan natin. Mga kapatid, kaya for my name's sake, sabi niya palagi, di ba? Ano man ang inyong gawin, uminom, kumain, gawin ninyo sa aking pangalan. It is always in the name of Jesus. Because the name of God to Him is everything. Now, let me share with you some of the napakaliit ng aking source dyan.
pwede natin palakihin kung gusto niyong malaman kung saan galing ito. But it is from David's Rock, For the Sake of My Name. Yung title ng book na ito, For the Sake of My Name, Why God's Pursuit of His Glory Secures Our Good. Bakit ang pursuit ng God sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan secures our good as well? Gusto ni Lord na maparangalan ng kanyang pangalan. Dahil sa ganong pagmimithi, napapabuti tayo. Iyon ang dahilan, mga kapatid. At bilang mga Kristiyano, dapat malaman natin ito. Na tayo'y napabuti sapagkat hinangad ng Diyos na maluwalhati ang kanyang pangalan. Ay sabi niya, gawin niyo itong lahat sa aking pangalan. Because when we do it in His name, as mentioned, the usefulness of the name of God towards us, amen, napakarami na po. It elucidates rewards. Ano yung point number 3? Point number 1, it is essential in our relationship with Him. Number 2, ayan, tinulungan na tayo ng PowerPoint. Expression of His reality. Nagbibihave tayo, nakikilala natin siya, kabutihan natin yan. His name, the usefulness of His name, empower the redeemed, blessings and powers given in order for us to advance the kingdom of God and have our benefit or have our reward or have our freedom, deliverance in the power of His name. So, at itong lahat ng ito ay nangyayari sapagkat ang Diyos, He is so passionate that His name be praised. He is so passionate that His name be glorified. Yun pala yun. Yun ang lundo ng lahat ng ito. Kasi ang Diyos mismo, naghahangad na ang kanyang pangalan ay hindi madungisan. At dahil doon, ikaw at ako ay nagtataglay ng tumatanggap ng mga biyaya. So let me share this with you. The glory of His name stands at the center of God's character. Isaiah 48, 9, 11. The glory of His name kaya nga pagka tayo ipatumpik-tumpik sa paglilingkod sa Panginoon, dinidisgrace natin ang kanyang pangalan. Samantalang siya, ang Panginoong Diyos, nagkukumahog na maparangalan ang kanyang pangalan. Hello? The glory of His name stands at the center of God's character. It stands at the center of His creation. It stands in the purpose for humanity. You were created. We were created for His name's sake. In His plan of His redemption as well. Kung bakit niya tayo niligtas? Dahil sa kanyang pangalan. It is vital to see how God's glory relates to salvation. Napakahalaga ngayon na malaman natin na naliligtas tayo dahil sa kanyang mithiin na maluwalhati ang kanyang pangalan. Wow! Because Scripture repeatedly speaks of His glory as the ultimate reason why He suspends His judgment on Israel, sent His Son for the world, and poured out the Spirit on the church. Na ipinadala ang kanyang bugtong na anak sapagkat nadudungisan ang pangalan ng Diyos. And He doesn't want it to be destroyed. Psalms, in slide number 13, He restores my soul. This is it. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness. For what? For His name's sake. He leads me in the path of righteousness. Nililid tayo ni Lord sa katuwiran, sa mga pagiging mabuting Kristiyano, sa paglilingkod sa Panginoon, mga matatapat na lingkod ng Diyos, nagpapahalaga sa kanyang pangalan. It is not for us
for His name's sake. Hallelujah. Oh, how God loves His name and value His name. Woe to you who does not value His name. Sumpain ka na hindi nagpapahalaga sa pangalan ng Panginoon sa iyong uri ng pamumuhay bilang Kristiyano. Sapagkat ang Diyos mismo and everything revolves around here. Help us, O Lord. Another verse, help us, O God, our salvation, for the glory of your name. Deliver us. Atone for our sins, for your name's sake. Yet He saved them for His name's sake, that He might make known His mighty power. No? And again, in Psalms 109 verse 21, but you, O God my Lord, deal in my behalf for your name's sake, because your steadfast love is good. Deliver to me. Ito pala ang dahilan. Kaya kung tayo naghangad ng mga bagay-bagay sa Panginoon, kabutihan mula sa Panginoon, well, every good and perfect gift naman comes from above, blessings upon blessings, goodness upon goodness, success upon success. Alalahanin ang pangalan ng Panginoon. Because it is for His name's sake. The next slide. God's addiction. Addict si Lord eh. Saan? It's not dependent on man's faith or faithfulness. He acts for the sake of His name. Kaya kung buhay ka man ngayon, it is for His name's sake. Hallelujah! Kung may trabaho ka man ngayon, it is for His name's sake. Kawawa ang Kristiyanong hindi nakikita ito, na tayo ay umiinog na bubuhay para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. A case study in Ezekiel 20. Slide number 16. Ezekiel 28 and 9, dito sinasaan talaga yung buod ng ating pinag-uusapan. Sabi ni Lord, ngunit hindi nila ako sinunod. Amen. Ano dito si Lord eh? Nagmamarakulyo. Ano ba yung nagmamarakulyo? Nagtatampo. Naghihinanakit. Naghihinanakit si Lord. Kanino? Sa bansang Israel. Ngunit hindi nila ako sinunod. Hindi nila ako pinakinggan. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Hindi natin pinapakinggan si Lord. We devalue His name. Walang kwenta pangalan ni Lord. Kaya sabi ni Lord, kawawa naman ako. Hindi nila tinalikuran ang kasuklam-suklam na mga bagay na iyo na iniwan ng mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. No. Iniwan ang mga Diyos-Diyosan pala ng Ehipto. Kasi yung Israel, inilabas na sila ni Lord, dala pa rin yung Diyos-Diyosan. Kaya actually, binuksan na ni Lord yung selda dahil you are spiritually discerned, hindi mo nakikita. Hindi ka lumalabas. You are enjoying life inside kasi routine.
Kaya pagka hindi ka lumabas, ibang tanikala na naman ang... Anong tanikala ang nasa sayo? Bukas na yung selda. Dito na yung tanikala mo. Tama. Bukas na yung selda. Hindi ka pa lumalabas. Anong tanikala ang tumatanikala ngayon sa'yo? Kung bukas na yung selda, dito na. Mga kapatid. Kaya akala natin we can escape, the door will remain open. No. There will be another pagkakabihag sa atin. Kaya kailangang umalagwa, makita ang freedom sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon at dapat ipagpasalamat. Binala ko na sanang ibuhos na sa kanila ang aking matinding puot nung nasa Ehipto pa sila. Aba, ito pala yung plano ni Lord. Ito pala yung agenda ni Lord, ano? Nahayag sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel. Ay, nalaman namin, Lord, yung agenda mo, ha? May itinatago ka palang plano. Anong plano ni Lord sa Israel? Binala ko na sana ibuhos sa kanila ang aking matinding puot. Wow! Pinili mo yan, Lord. Ibayan mo yan. Pero dahil nagkasala. No? Kaya yung unang talata, hindi ako sinusunod. Hindi ako pinapakinggan. Kasi wala na eh. Bobo na. Nabobo tayo. Ngunit, hindi ko ito itinuloy. Hallelujah. Upang ang pangalan ko'y hindi mapulaan ng mga karatig bansa ng Israel, mga bansang ninanasa kung makakita sa gagawin kong pag-alis ng Israel sa Ehipto. Oh, nasaan ang passion ni Lord? For your freedom? No. It is just but a byproduct. For the freedom of Israel, yun ba ang passion? Kaya wag silang magmalaki. It is not because of their freedom. The passion of God is not for anyone else. Nasaan ang passion ng Diyos? Sa Kanyang pangalan. Paparusahan ko na sana. Sa matindi kong puot. Ngunit hindi ko itinuloy. Mayroon siyang isinaalang-alang. Ano yon? Upang ang pangalan ko'y hindi mapulaan. Hallelujah. That's why when we are Christian, we are not walking really like a Christian. Napupulaan ang pangalang dala-dala natin. Yan ba yung mga Kristiyano? Hindi pala alagpasin niya ng Diyos. Sa lahat ng bagay ng ayaw niya. Kaya behave, Christian. It is not you. It is His name. But praise God, because the addiction of God to the glory of His name benefits us all. Sa kagustuhan ng Diyos na maparangalan niya ang pangalan niya, nakikinabang ang kanyang mga nilikha, lalo na ng kanyang mga pinili. Oh, another one, verse 13 naman tayo. Kanina, verse 8 and 9. Taas tayo sa verse 13. Same chapter ng Ezekiel. Anong sabi? Ngunit, maging sa ilang, doon sa Ehipto, sabi niya, babagsak na sana yung puot ko. Pero pinigil ko. Alang-alang sa akin. Nung nasa ilang na sila, ito na naman, nakikita yung plano dito ng Diyos. Ngunit maging sa ilang ay naghimagsik sila sa akin.
Hindi nila sinunod ang aking mga tuntunin. Ang kautusan kong dapat sundin upang mabuhay sila, ang kanilang tinanggihan. Bagkos nilapastangan pa nila ang araw ng pamamahinga. And the next verse 14, at binala ko na noong iparana sa kanila ang matinding galit ko para malipol na sila. Pangalawang pagbabalak ng Panginoon. Una doon sa Ehipto, lipulin sila. Pangalawa dito sa ilang, nung nakalabas na sila ng Ehipto. Aha! Lord, ikaw ba ito? Lilipulin ko na rin sana sila. Ang terminology doon sa verse 8 sa taas, binala ko sanang ibuhos na sa kanila ang aking matinding puot. Yung terminology sa verse 14, binala ko na sanang iparana sa kanila ang aking matinding galit. Wow! Matinding puot. Nung nasa ilang na ipaparana sa matinding galit para malipol na itong mga Israelitang ito. Ngunit, hindi ko itinuloy. Palapakan natin ang Panginoon! Hallelujah! We will all be destroyed. Pero hindi itinuloy ni Lord. Because of His name. Upang ang pangalan ko'y hindi mapulaan ng mga bansang pinag-alisan ko sa Israel. Pupunta tayo doon sa taas pa, 23. Same chapter. Okay, basa lahat. Ngunit, okay, pamamahinga lang ano. Masama loob ni Lord dito, no? Nagpapahayag ng, anong tawag doon? Saloobin. Ito, at inisip ko na namang ibuhos sa kanila ang aking matinding puot. Ngunit hindi ko rin itinuloy. Hallelujah again. Hallelujah. Oh, Lord, salamat. Salamat sa iyong habag. Upang ang pangalan ko hindi na naman. Kanino na naman? Kaninong concern na naman? Whose passion? To whom? It is again for my name. That is why in our faith, the name of Jesus Christ of Nazareth, Yahweh, our God, is everything. Amen. Love His name. Gunitain ang kanyang pangalan. Akyat pa tayo. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos doon sa chapter na yon. Ang paghahayag ng saloobin ng Diyos. Pero habang hinahayag ni Lord yung kanyang saloobin, nakikita natin, Lord, how so passionate to your name. Hallelujah. Verse 43, at dooy maaala ninyo ang inyong mga lakad at lahat ng inyong gawa na inyong pinagpakadumhan. Lalim. At inyong kakayamutan
ang inyong sarili sa inyong sariling paningin dahil sa lahat ninyong kasamaan na inyong ginawa. You check on your MBB. Para malaman yung ano yung pinagpakadumhan at inyong kayayamutan o kagagalitan nito, no, kaiinisan. Verse 44, at inyong malalaman na ako ang Panginoon pagkat ako'y nakagawa na sa inyo alang-alang sa aking pangalan. Hindi ayon sa inyong mga masasamang lakad o ayon sa inyong masasamang gawa man, o ninyong sambahayan ni Israel, sabi ng Panginoon. Itong talatang ito ay hindi na isinasaad na ibuhos ang puot ng Diyos, kundi binanggit na dito ni Lord yung mga ginawa niyang kabutihan sa Israel. Pero sabi ni Lord, reminder, reminder. Kahit gumawa ako ng kabutihan sa inyo, okay, pero ang kabutihan ito hindi ayon sa inyong mga masasamang lakad o ayon sa inyong mga masasamang gawa man, kundi alang-alang sa aking pangalan. Wow! So that is what the Lord is doing to us, guys. Kung mayroon man tayong, kung ano man meron tayo ngayon, it is not because of our bad works, neither our good works. It's not. Kung ano mang meron ka ngayon, hindi dahil sa iyong sipag o dahil sa iyong katamaran, it's not. Kung ano mang meron ka ngayon dahil minana mo sa iyong magulang o binigyan ka ng isang kaibigan, it's not. What we have today it is because of His name. See. O ano ang tugon? Kung may pamilya ka, hindi dahil sa iyo, kundi dahil alang-alang sa Kanyang pangalan. Ano ang tugon? Mga kapatid? Ano po? Magpasalamat. Pag nagpapasalamat ka, kasama ang paglilingkod. Pag nagpapasalamat ka, kasama ang katapatan. Paano mo pupulaan ang Diyos, ang pangalan ng Diyos? Na nakatanggap tayo, hindi kung sa kanino pa mang dahilan, ni sa mga gawa natin, kundi ayang-alang sa Kanyang pangalan. Paano mo siya hindi bibigyan ng katapatan sa paglilingkod? Napakawalang kwentang tao mo na hindi mo makita ito. Napakawalang kwentang Kristiyano na hindi makita ito. It elucidates reward to us, but at the same time, I believe it will elucidate the revelation of God regarding His passion to His name, elucidates faithfulness from us too. Amen? In everything. How will I say that you can be free from finances just like me when I am always late in the service of God? How will I say? Paano ko nasasabi? Paano ko masasabi na bibigyan tayo ng Panginoon ng kagalingan kung ako mismo ay nang aapi ng kapwa? Hindi pwedeng isa lang ang ating katapatan sa paglilingkod
kundi sa lahat ng aspeto. Paano ko sasabihin, pagpapalain kayo ng Panginoon bilang mangaral, kung ako ay hindi nag-iikapo? Kaya sabi ni Lord sa mga Pariseo, gawin nyo ito, huwag nyo namang kalimutan ito. Di ba? Mayroon sinabi si Lord doon kasi sabi ng mga Pariseo, ito lang yung mahalaga. Oo, gawin nyo ito, pero huwag nyo kakalimutan ito. Ibig sabihin, everything must be good and in obedience and in faithfulness with our Lord. Kaya sa discipleship natin, mga kapatid, gusto natin makita ang barometer ng paglago ng mga Kristiyano ay nasa activities. Wala naman pong iba eh. Mayroon pa bang barometer kayong alam na makikita ang isang Kristiyano ay lumalago maliban sa activities? Wala na. Ang isang Kristiyano ay lumalago kung marami siyang commitment sa Panginoon. Ang Kristiyano dati maraming commitment sa Panginoon at nabawasan. Ano doon? Lumalago ba yun? Lumalabo. Hindi lumalago. Kailangan ipaalala uli. Ang ganitong pag-aaral. How the Lord is so passionate about His name that anyone who disgraces the name of God, I don't know what the Lord will gonna do. Umakyat pa tayo. Hindi pa tapos. Sa Ezekiel 36. Kanina, Ezekiel 20. Sabi ni Lord sa Ezekiel 36, kaya't sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ko ginawa ito dahil sa inyo, o sambahayan ni Israel, kundi dahil sa aking banal na pangalan. Inulit na naman. Lord, paulit-ulit. Yes. He is so passionate about it. Ulitin niya ulit. 36, chapter 36. Hindi ko ginawa ito dahil sa inyo, o sambahayan ni Israel, kundi dahil sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinaroonan. Hindi kasi siya prioritize ng bansang Israel. Nagkaroon ng Diyos-Diyosan. Same thing with us. If we will not prioritize the Lord, nilalapastangan natin ang pangalan ng Panginoon. At aking babanalin ang aking dakilang pangalan na nalapastangan sa mga bansa na inyong nilapastangan sa gitna nila at malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon. Yahweh, sabi ng Panginoong Diyos, pagka ako'y aariing banal sa inyo sa harap ng kanilang mga mata. Going back to our Malachi, other enlightening version, for us to understand ano ba yung thought about sa King James. Ano ba yung ADB na lumilingap sa kanyang pangalan. Ito pa yung ibang translation. So other translation or enlightening version, Malachi, ito ay yan, the one with yellow. Then those who fear the Lord spoke to one another, and the Lord gave attention and heard it, and the book of remembrance was written before him. For those who fear the Lord,
So this is another term, word, and those who esteem His name. No? Not only thought of His name, but esteem His name. How do you esteem the name of Jesus? How do you esteem the name Yahweh? Esteem is a formal adjective meaning highly respected. Yun po yun. Admired or held high in regard. Hallelujah. That's how you esteem the name of your Jesus. Amen? Highly respected and admired ang pangalan ng Panginoon. Oh, thank you, Lord. Held in high regard. Talagang ganon kaimportante ang pangalan ng Panginoon. Hindi pwedeng ipagpalit sa anumang mga bagay para ma-prioritize lang siya. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Another one, NLT. Then those who feared the Lord spoke with each other, and the Lord listened to what they said in His presence. A scroll of remembrance was written to record the names of those who feared Him and always thought about the honor of His name. Pagka pala sinaalang-alang mo ang pangalan ng Panginoon, ibig sabihin pala noon, mga kapatid, iginagalang mo. Ibig sabihin, pagka ginugunita mo ang pangalan ng Panginoon, ibig sabihin, ikaw ay nagbibigay esteem at nagbibigay galang sa pangalan ng Panginoon. O saan ka pa? Ano pang rason mo na hindi maging faithful kay Lord? You are asked to honor His name. You are asked to esteem His name. You are asked to be taught about His name always. And another one, sa Gill's exposition, sabi ni Gills, the Septuagint and Arabic version render it, and that reverence His name. Not only taught, esteem, not only honor His name, but in reverence of His name. Wow! Sa Syriac version, that praises His name. Wow! Pero wag naman sanang puro praise lang sa name ni Lord, pero hindi natin siya ginagalang. Hindi naman puro praise lang sa pangalan ni Lord, pero hindi natin siya pinaprioritize. Kaya napakagandang aralin yung mga salitang thought of His name. Ano ba ibig sabihin ng pag-alaala sa pangalan ng Panginoon? Ano ba ang ibig sabihin ng gumugunita sa pangalan ng Panginoon? Ito po yun, mga kapatid. And another Targum version, these are the old version, mga lumang salin ito. The one that think of the glory of His name. Hallelujah. The glory of His name, the praise of His name, the reverence of His name, the honor of His name, the esteem of His name. Hallelujah. Everything is about His name. Amen? So, let's give God the due His name. Amen? Pakisabihan ng katabi, give God the due His name. Ano sa Tagalog yon? Ibigay sa Diyos ang nararapat sa Kanyang pangalan. Nakita natin kung paano niya pinahalaga ng pangalan niya. Amen? Hallelujah. That's the way we will give God a due His name. Tayong lahat ay tumayo. And as we sing this song, kung mayroon pa kayong mga nakikitang tanikala, mga kapatid, na bumibilanggo sa atin, the name of God always brings freedom.
There is power in the name of Jesus. Hallelujah. You can chant, Jesus, Jesus, Jesus. Set me free from this. Lord, dati naglilingkod ako sa iyo, 10 ang commitment ko. Ngayon, 5 na lang. Set me free from this. It is not good, guys. Hindi mabuti yan. Sasabihin mo, normal ito. Trabaho ito. Hindi. Give God the glory due to His name. Hallelujah. What's the name of the living hope? Oh, Jesus. Oh, Yahweh. Hallelujah. Between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the dark, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. He's the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. For the last time. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, our living hope. Jesus Christ, our living hope.
Jesus Christ, I live. Amen. Dumako po tayo sa banal na hapunan. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Muli po tayong bumasa mula po sa unang Korinto, kabanatang 11. Mag-umpisa sa talatang 23. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman matapos magapunan ay hinawakan ni Ansaro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya.